Isang baryo sa Palawan ang pinaghaharian ng mag-amang mayor at ng anak nitong lulong sa ipinagbabawal na gamot. Takot naman ng mga tao na banggain ang maimpluwensya at maraming koneksyong mag-ama, kaya tinitiis na lang nila ang kasamaan ng mga ito. Ngunit hindi sa binatang si Leopoldo, kung hindi lang dahil sa pagpipigil ng kanyang lolo, ay hindi matatakot si Leopoldo na banggain ng mayor at ang mayabang nitong anak na si Gordon. Isang araw, mabebendisyonan si Leopoldo ng mutya ng luha ng buwaya sa may ilog. Matutuklasan din niyang may anting-anting na taglay si Lolo Ador. Ngunit malalaman nilang mapapalaban sila sa mga aswang na gapungaw na nakipagsanib puwersa pa sa isa na may taglay na mabagsik na kapangyariang itim. Paano kaya mapoprotektahan ng maglolo ang kanilang baryo laban sa mga gapungaw at sa kanilang masamang mayor? Sino naman si Aling Arona na isang sangkubal sa buhay ng maglolo? Makakatulong kaya ang albularyo ring ito sa kanila? Subaybayan natin ang maaksyon, makapigil hininga at puno ng sorpresang kasaysayang ito ng binatang si Leopoldo sa kamay ng mababagsik na mga gapungaw. Pero bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang medyo liblib na baryo na malapit sa isang ilog sa probinsya ng Palawan, kasalukuyang nagkakagulo ang mga mangingisda roon. Ang sanhi ng gulo ay ang notoryosong anak ng mayor, ang 25 anyos na si Gordon. Hinihilalang languna naman ito sa ipinagbabawal na gamot, kaya matapang na naman ang loob na manggulo. Palagi na lang itong sakit ng ulo ng mga taga-baryo. Wala man silang magawa pagkat takot silang banggain ang kanilang mayor. Hoy! Sino kang gago ang lalaki ka? Para pigilan ako sa gusto kong gawin, ha? Sabihin mo! Nakakaloko ang ngising sinenyasan nito ang isang binatang kaharap. Senyas ng mga daliri na may binabaril. Ang lakas ng loob mo, ha? Hindi mo ba kilala ang papa ko, ha? Hoy! Mayor ang papa ko! Bang, bang! Bang, bang! Ha! Gusto mo ba ng ganon, ha? Ang 18 anyos na binatang mangingisda sa pangalang Leopoldo ang kaharap ni Gordon. Isang matikas na binatang ang angking kagwapuhan at tindig ay hindi naman magpapauli sa kagwapuhan ng anak ng mayor. Katabi nito ang 60 anyos na abuelong si Lolo Ador na nakahandang umawat anumang sandali. Hindi ako natatakot kay Mayor, lalo't wala naman akong ginagawang masama. Ikaw ang dapat matakot dahil ikaw ang gumagawa ng masama. Nanggugulo ka rito sa baryo namin. Binabastos mo mga kababaihan. Inaabuso mo ang pagiging anak ng isang mayor. Marahas na itinulak ni Gordon si Leopoldo. Aba, ano ba kasi pakialam mo, ha? May karapatan akong manggulo rito. Baka akala mo. Anong karapatan ang sinasabi mo? Hindi mo pagmamay-ari ang baryo namin, maski ang mga tao rito. Galit na nilapitan ni Gordon si Leopoldo at sinimulang duruin sa noo. Gusto mong malaman kung bakit ko nasabing may karapatan ako dito, ha? Pwes, bukas na bukas din ay mawawalan na kayo ng hanap buhay.
Kaya't magsilayas na kayong mga patay gutom na mangingisda kayo. Ang lalansat ang babaho ninyo. Simula bukas, ay babakura na ni Papa ang mga pangpang ng ilog dito sa baryo. Mga tauhan na lang namin na pwedeng makinabang sa mga isda sa ilog. Naguguluhang nagkatinginan ng makahulugan sina Leopoldo at Lolo Ador. Si Lolo Ador ay sumingit na rin. Teka, anong ika mo, iyo? Ibig mo ba sabihin yun ang plano ni Mayor? Sinamaan ng tingin ni Gordon si Lolo Ador matapos ay ngumisi ng pangiwi ng nagmamalaki. Tama ang intindi mo, matandang ukluban. Kaya kung ako sa inyo, bitbitin nyo ng palayo sa harap ko ang walang kwenta nyong apong to. At ako'y nasusuka sa lansa ng amoy niya. Amoy bulok na isda. Pwe! Marahas ding itinulak ni Gordon si Lolo Ador sabay bira ng talikod at lakad palayo na medyo pasuray-suray. Nangunot naman ang ilong ni Leopoldo sa pagkakadisgusto sa ikinikhilos ni Gordon. Susugurin niya sana ito pero pinigilan na lang siya ni Lolo Ador. Hayaan mo na, Apo. Hayaan mo na ang sigang hinayupak na yan. May araw din yan. Natitiyak ko. Nakakarmahin din yan. Grabe. Napakayabang niya, Lo. Akala mo kung sinong hari dito sa atin Kung mayor ba ang tatay niya? Ganun na ba talaga ang mga politiko ngayon, Lo? Halos parang sila na ang batas. Nakakainis na. Parang ganun na nga, Apo. Alam mo naman dito sa bansa natin, talamak ang korupsyon. Kung aangal tayo, tayo rin na mapapasama. At sa uli, magiging kawawa. Mabuti pa, ay ipasa Diyos na lang natin sila. Naniniwala ako sa karma. Karma ang maghihiganti para sa atin. Sana nga po, Lo. Saka siya nga po pala. Totoo po ba yung sinabi ng tarantadong yun? Na babakura na raw ni Mayor tong ilog dito sa atin? Paano na po tayong mga mangingisda kapag nagkataon? Wala na po tayong ikabubuhay. Nako, posibleng totoo nga yun, Apo. Alam mo naman ang Gordon na yon. Kada may maipagmamayabang ay nanggugulo rito. Kaya kailangan nating maghanda, Apo. Siguro ay kailangan nating maghanap ng ibang ikabubuhay. Baka mag-uling na lang tayo o kaya gumawa tayo ng mga pispan. Aba, teka lang naman, Lo. Hindi ako makakapayag, Lo, na basta na lang nilang bakuran ng pinangingisdaan natin. Lo, bakit di tayo bumuo ng unyon at mag-aklas tayo? O kaya humanap tayo ng mga mangkukulam at ipakulam natin ng mayor na yon, pati na yung tarantado niyang anak. Di po ba't durugista yung Gordo na yon? Salot lang naman sa lipunan yun Di naman sila nakakatulong para sa pag-unlad ng baryo natin. Wala naman silang ginagawang magandang proyekto Puro pagkabig na lang ng salapi at mapagkakakitaan ng inaatupag ng mga hinayupak na yon. Ay hindi maganda yung naiisip mo, Apo. Kung susuklian natin ang kasamaan ng kasamaan din, lalabas na mas tayo pa ang masama. Sa katandaan mo, maraming koneksyon si Mayor. Hindi natin siya kayang banggain. Ay, nako. Ang mabuti pa, ay tara na ngang pumalaot. Hindi na tayo nakapangisda kagabi, kaya ngayong umaga na lang tayo bumawi. Kahit paano siguro, ay may mahuhuli pa rin tayo. Nagpatuloy ang maglolo, tulad ng iba nilang mga kababaryo na nasa pangpang. Patuloy na nang gugulo si Gordon, ngunit hindi na lang pinapansin ng mga tao. Ang mga kadalagahan ay binabastos pa rin ito. Inilalayo na lang ng ibang mga kalalakihan at hanggang pagbabanta na lang ang nagagawa nila kay Gordon. Samantala, sa di kalayuan sa maglolo ay lihim silang pinagmamasdan ng isang matandang babae, isang albularya, si Aling Arona, na halos kaedad lang ni Lolo Ador.
Ang tarantadong Gordon na yon ay nanggugulo na naman. Ipagpatuloy lang yan. May kalalagyan siya. Mabuti pang maglolog yon ay kinakikitaan ko ng kagandahang ugali. Lalo na yung binata. Ano kayang magandang gawin ko kung sakaling may mangyari na namang lagim sa baryong ito? Nararamdaman kong mambubulabog na naman ang mga kalahi ko. Panigurado yon. At mukhang ang binatang yon ang aking kailangan. Matapos bumulong sa sarili, ay nagmamadali ng umuwi si Aling Arona sa kanyang simpleng kubo na malapit lang din sa dalampasigan. Pagpasok niya, inilabas niya kagad ang mga gamit bilang isang albularyo, pero may ilang gamit siyang hindi lang basta pang albularyo. Kung para sa na mga yun, ay siya na lamang ang nakakaalam. Bumigkas ng isang orasyon si Aling Arona. Ang boses niya ay nag-iba. Medyo lumaki na parabang humahalo sa totoo niyang boses. Matapos naman ito ay nagdilat siya ng mga mata. Ang mga balintataw niya naging kulay pula na parabang sinapian ng ibang nilalang. Sa loob ng kanyang mga balintataw ay makikita ang isang eksena. Naroon ang maglolong Leopoldo at Lolo Ador. Naroon sila sa gitna ng ilog. Nako! Hilahin na nating madali ang lambat, Apo! Parang may kung anong humihila na rito. Tignan mo! Heto na, Lolo. Bibilang ako ng 3. Sabay tayong hihila. 1, 2, 3. Yeah! Bigat, Apo! Taragis na yan. Mukhang marami rin tayong huli. Ingatan natin ang paghila, Apo! At baka babaya masira ang lambat! Pagkasampa sa bangka ng maglolo ng lambat na naglalaman ng napakaraming isda at iba pang lamang dagat, ay tuwang-tuwa sila. Wow, ayos! Naka-jackpot tayo, Lo! Ang dami nating nahuli. Tiba-tiba tayo ngayon. Ayos talaga! Oo nga, Apo. Sabi ko sa iyo tama lang na nangisda pa rin tayo. Paano yan? May pambayad na tayo sa inutang kong pinangmatrikala mo. Ngunit nang inisa-isa na ng maglolo ang mga huling isda, ay biglang may lumantad na nagpagimbal sa kanila. Teka, Lo. Teka, ano to? Bakit may parang buhok dito? Buhok ng tao to, Buhok ng babae. Nasa na po? Teka, at pagtulungan nating hilahin. Naku po, Diyos ko! Bangkay ng babae! Lumayo kayo, Lo! Diyos ko po, mahabagin langit. Wakwak ang tiyan niya, Apo. Wala ng mga lamang loob. Teka, baka kagagawa nito ng mga buhaya, Apo. Mukhang aktibo na naman ang mga buhaya. Ang bihira. Grabe tong pangyayaring to, Lo. Lo, itapon na natin. Nakakasuka pong tignan Sa, Lo, naninindig po ang mga balahibo ko. Grabe. Teka, wag, Apo. Ibukod na lang muna natin ang katawan niya. Mukhang siya yung nawawalang anak ni Kaigme na kailan lang umuwi rito sa atin. Kawawa naman ang sinapit niya. Oo nga po pala, no? Mukhang natatandaan ko ang itsura niya. Saka, teka lang, Lo. Nabanggit niyo po pala kanina. Ano po yung sinasabi niyong aktibo na naman sila? Hindi ko alam kung maniniwala ka, Apo. Bata pa kasi ako. Nung huli silang sumalakay rito sa baryo, may ilang mga aswang nagapungaw na nakahalo sa atin dito sa bayan natin, Apo. Sila yung mga aswang na anyong tao sa umaga, pero nag-aanyong dambuhalang buhaya sa gabi at bumabalik sa ilog kung gusto nila. Sumasalakay lang sila kapag may nagtatangkad sirain ng ilog natin o kaya kung may nagbabanta sa kapayapaan ng mga pamayanan dito sa tabing ilog. Ano po, Lo? Gapungaw? Gapungaw?
Baka kwento-kwento lang po yan, Lo, ah. Sa panahon natin ngayon, may aswang pa ba? Mas naniniwala pa po kung buhaya ang may kagagawan sa babaeng yun, Lo, kesa dyan sa sinasabi niyong gapungaw. Aba, ano ba sabi ko? Aswang na gapungaw nga ang nag-aanyong dambuhalang buhaya. Parang yung silolong ba? Ganon sila kalaki. At iyo, sobrang babangis nila at sobrang liliksi. Oras na masakmal ka, ay wala ka ng kawala. Ipagwawasi-wasan ka at kaya kang lunukin ng mga yon ng buong buo. Lo, nakakita na po ba kayo ng gapungaw? Baka naman kamukha nyo lang po. Masiba rin po kasi kayo kung kumain eh. Hoy, Leopoldo, hindi ako nagbibiro Ang katunayan yan. Teka, dala-dala ko yata yun. Tinapa ni Lolo Ador ang isang lalagyang balat na nakatali ng maigpit sa kanyang bewang. Halatang pinakaiingatan niya yon. Inilabas niya mula rito ang isang kwintas na may palawit na parang pangil ng kung anong hayop. Heto, tignan mo. Ito ay isang anting-anting na palagi kong dala. Ang palawit nito ay pangil mismo ng isang sinaunang gapungaw. Nagkaroon ako dati ng kaibigang gapungaw. Isang mabuting gapungaw. At ibinigay niya ito sa akin bilang katibayan ng pagkakaibigan namin at bilang pangontra na rin sa mga kalahi niya. Takot rito ang mga kapwa niya gapungaw. Ha? Nagpapatawa ka ba, Lo? Kung takot pala riyan ng mga gapungaw, paanong naibigay sa inyo yan ng kaibigan niyong gapungaw mismo? Mali ang pagkakasabi ko sa'yo. Ibig ko sabihin, itinuro niya sa akin kung paano ko makukuha ito sa kuwebang malapit sa wawa ng ilog. Yung pinuntahan natin minsan, noong nakaraang linggo, natatandaan mo ba? Nahirapan akong makuha yon. Isang kabilugan ng buwan. May mga nagbabantay kasing gapungaw at makamandag na mga ahas. Hindi ko na lang matandaan kung paano ko sila naiwasan. Basta, bigla na lang nawala sa isip ko mga paraang ipinagawa sa akin ng kaibigan ko. Tapos nung makuha ko ang anting-anting na ito, ay nagpulasa ng mga bantay na gapungaw. 10 na mga ahas. Ang kaibigan ko naman, nakakalungkot nga lang. Buhay pala niya ang kapalit ng pagtuturo kung paano makukuha yon ng isang tao na tulad ko. Lo, ganyang nasa inyo na yan. Hindi ba kayo natatakot na baka isang araw pagtulungan kayo ng mga gapungaw? Takot dito mga gapungaw, apo. Pero posible pa rin mangyari ang sinabi mo. Kaya nga, pinaghahandaan ko rin. Gaya ng nakikita mong ginagawa ko. Kung ano-anong pangontra sa aswang ang ginagawa ko, apo. Ang bahay na lang natin ay tinadtad ko ng mga pangontra. Palagi akong may dala. San man ako magpunta. Liban pa rito sa anting-anting kong ito. Kaya ho pala nagdala kayo ng mga botelya rito sa bangkay. Pero paano niyo po pala nalaman na gapungaw ang may gawa sa babaeng tulo? Wala nang pwedeng gumawa ng ganyan na po, kundi mga gapungaw lang. Tignan mo nga ang pagkakahawak-wak ng tiyan niya. Di ba, halatang buhaya ang kumagat sa kanya. Tignan mo mga kamay, may mga bakas ng kagat ng buhaya. Kung normal na buhaya lang ang may gawa niyan, hindi ganyang kalaki ang bakas ng kagat ng mga pangil. Isa pa, bihira na ngayon dito sa banda natin ang normal na mga buhaya. Pagkakaalam ko lumipat na sila sa ibang ilog simula nang sumalakay rito noon ang mga gapungaw. Ganun po ba? Saan naman po tumitira mga gapungaw, Lo? Liban pa sa mga kuwebang pinagkukunan ko nitong anting-anting, marami pang ibang kuwebang malapit dito, apo. Yung iba, hindi pala didiskubre ng mga tao. Posibleng doon sila nagkukuta kung gabi. Sa umaga, ay nakikihalubilo sila sa mga tao.
Kaya nga palagi kita pinagbibilinan na wag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi mo lubusang kakilala, na nadadayo lang o napapadpad dito. Lalo na ngayong uso mga nawawalang mga tao. Malay natin ay nakikiusyoso rin sila at sinasamantalang mambiktima. Tulad na lang niyang anak ni Kaigme. Hayan, kagagawan mismo ng gapungaw. Teka Lo, sabi nyo nga, sumasalakay lang naman sila kapag may banta rito sa ilog o kaya sa atin. Pero Lo, bakit po nila sinalakay yung anak ni Mang Igme? Pagkakaalam ko, mabait naman po ang pamilya nila. Di natin alam ang buong istorya po sa likod ng pagsalakay sa kanya. Yan pa nga alamin natin. Pwedeng magsunod-sunod ang pagsalakay nila kapag hindi naagapa ng ugat ng lahat. Kaya importanteng maipaalam natin sa lahat sa baryo natin ang bagay na ito. Napatango-tango na lang si Leopoldo sa mga sinabi ng kanyang lolo. Pero Lo, siya nga po pala. Paano po kung tayo po mapagbintang may kagagawa nito sa kanya? Huwag na lang kaya nating ilantad sa baryo, Lo. Ipaanod na lang natin siya sa ilog. Biglang binatukan ni Lolo Ador si Leopoldo. Kailan pa kita tinuruan maging ganyan kung mag-isip? Ha, Leopoldo? Nakalimutan mo nang itinuro ko sa'yo na bawat biktimang nangangailangan ng gustisya ay kailangan natin tulungan at ipaglaban. Sa'yo ko pa naman sana ipapamana ang anting-anting na ito. Tapos ganyan ka pala kung mag-isip. Pues, mamaya gusto kong ikaw ang magsabi sa mga kababaryo natin ng tungkol dyan sa sinapit ng anak ni Kaigme. Kumbinsin mo sila tungkol sa mga gapungaw. Napakamot na lang ng kanyang ulo si Leopoldo sa pagkadismaya sa gustong mangyari ni Lolo Ador. Lolo naman parang iniisip ko lang kasi ang posibilidad na mapagbintangan tayo. Sinabi ko lang yun para alam nyo at para makaisip kayo ng ibang paraan kung sakali. Oo na, pero basta gawin mo sinabi ko. Kailangan na rin kitang ihanda bilang tagapagdala nitong anting-anting. Mutya pa nga sana ang kailangan natin para malabanan ang mga gapungaw kung sakali. Hindi sapat itong anting-anting na panakot lamang o pantaboy sa kanila. At sinimulan ng paandarin ng maglolo ang bangka papunta sa Pangpang. Noon ay eksaktong tanghaling tapat na. Nang makalayo-layo na sila ng kaunti, walang ano-ano, may parang maitim na figurang napansin si Leopoldo na parang humahabol sa kanilang bangka. Nakalubog ito sa tubig, kaya hindi ganong matukoy ni Leopoldo kung ano ito. Lolo, ano tong parang humahabol sa gilid ng bangka natin? Malaking isda ba to, Lo? Ayan, Lo, tignan nyo, oh. Lumapit si Lolo Ador sa banda ni Leopoldo at tinanaw ang tinutukoy ng apo. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto kung ano ang posibleng nilalang na yon na nasa ilalim ng tubig. Anak ng Kwan, napakahaba niya po para maging isda yan. Hindi isda yan. Baka, dako po Diyos ko, mukhang sinusundan tayo ng isang gapungaw. Tanghaling tapat nga pala ngayon. Nakalimutan ko, umaatake rin pala sila sa tanghaling tapat. Natakot ni Leopoldo ay bigla siyang napatayo. Mabilis niyang iniabot kay Lolo Ador ang hawak niyang panggaod. Naku, kayo na munang bahala dyan, Lo. Bakit kasi tinatakot niyo na naman ako Kung ano-ano kasi ang kinikwento niyo Pero sa isang maling pagakbang niya, napatid siya sa nakatumpok nilang lambat. Bunga nito'y nawalan ng balanse si Leopoldo at dere-derechong nahulog sa tubig. At mismo sa kinaroroonan pa ng nilalang, narinig pa niya ang malutong na pagmumura at pag-aalala ni Lolo Ador bago siya tuluyang nilamon ng tubig. Anak ng tetigo! Leopoldo, Apo! Leopoldo! Dahil marunong naman siyang lumangoy, ay alertong kumilos si Leopoldo sa ilalim ng tubig.
Pagbalikwas niya'y iginala kagad niya ang kanyang mga matang halatang takot na takot at puno ng pangamba. Sa pagtataka, wala naman siyang makitang kahit na ano sa ilalim ng tubig. Kaya naman ay sinikap na niya na magpalutang. Pero pagkalutang naman niya, biglang parang may humila sa isa niyang paa pabalik sa ilalim. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang pagtuon niya banda sa kanyang mga paa, nakita niyang isang dambuhalang buhaya ang umaatake sa kanya. Malalaki na mapula ang mga mata nitong parang sa tao. Ang mga daliri sa kamay ay may matutulis at matatalas na mga kuko. Tapos ay may mahaba itong buhok na parang sa tao rin. Hindi ito purong buhaya. Sa halip ay parang taong buhaya ito. Ang mga kamay at paa nito ay sa tao. Ang katawan, buntot at ulo naman ito ay sa buhaya. Mabilis ang ginawang paghila ng gapungaw na yon kay Leopoldo. Kung saan siya balak dalhin ay hindi niya alam. Sa katagalan sa ilalim ng tubig ay naramdaman na lang niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang malay dahil sa kakapusan ng hininga. At bago pa tuluyan tumirik ang mga matay, lihim siyang napausal ng munting dasal na sana ay makaligtas pa rin siya. Hindi siya makapapayag na maiwanan niyang mag-isa ang kanyang lolo Ador. Dinala ng gapungaw si Leopoldo sa pangpang ng ilog, sa tabi ng isang malaking parang tinapyas na bato. Inayos nito ang katawan ng binata at sinimulang paikot-ikutin ng ilang ulit habang parabang may kakaibang ungol na inilalabas. Matapos ang ika-10 ikot ay tumigil ito at sumampa sa tapyas na bato sa may ulunan ni Leopoldo. Muling umungul-ungol ang gapungaw. Pagkaraan ay parang malungkot itong tumitig pa ibaba sa muka ni Leopoldo. Walang ano-ano'y sunod-sunod na nagpatakan ng ilang butil ng luha nito sa tapat mismo ng nakapikit na mga mata ng binata. Pagpatak ng mga ito'y parang umuusok pa ang mga ito at pinanginginig ang talukap ng mga mata ni Leopoldo. Nanumbalik ang malay ni Leopoldo matapos yun. Pakusot-kusot ang mga matang dahan-dahan siyang nagbangon. Pagdilat niya ng kanyang mga matay, isang matandang babae ang nakita niyang nakaupo sa tapyas ng bato habang nakatunghay sa kanya. Yun ay walang iba, kundi ang albularyang si Aling Arona. Sino po kayo? Saka, paano pong buhay pa ako? Nasaan po ang dambuhalang buhaya? Tarantang lumingalinga sa paligid si Leopoldo. Nasaan po ako? Si Lolo Ador po pala. Kailangan ko pong balikan ng lolo ko. Kumalma ka muna, iho. Kalma lang. At sumama ka muna sa akin sa bahay ko. Hayon ang bahay ko. Malapit lang naman dito. Delikado kung lulusong ka ulit sa ilog. Hindi mo pa maalam na tinangay ka ng isang gapungaw. Ako nagtagboy sa gapungaw na yon. Kaya ligtas ka na. Ano po? Gapungaw? Oo, iyo. Tama ang narinig mo. Abay, isa yung aswang na dambuhalang taong buhaya. O siya, halika na. At baka umahon na naman ang gapungaw na yon at salakayin tayo. Saka ka na bumalik sa ilog kapag lumipas na ang tanghaling tapat. Pero, ang Lolo Ador ko po, delikado po siya. Baka siya naman po salakayin ng gapungaw. Sabi ko nga, saka mo na lang siya balikan, iho. Saka pakiramdam ko naman hindi ba ano lolo mo? Halika na, para magamot na rin kita sakaling may kamandag na iniwan sa'yo ang gapungaw na yon. Para sa kaalaman mo, isa nga pala akong albularya. Naalala ni Leopoldo ang anting-anting na taglay ng kanyang Lolo Ador. Takot nga pala roon ang mga gapungaw. Kaya naman ay wala na siyang nagawa, kundi ang sumunod na lang kay Aling Arona na nagpauna ng lumakad. Sa bahay ni Aling Arona
Kung ano-ano kagad na mga halamang gamot ang pinausok nito sa palibot ni Leopoldo habang may kung anong orasyong binabanggit na hindi maintindihan. Aha! Ang gapugaw na lakaing kwento mo, iho, ay isang mabuting gapugaw. Ho? Paano niyo pong nasabi yun? Pag may iniwan siya sa'yo na hindi mo namalayan, Po? Ano pong iniwan niya sa akin? isang mutya ang ibinindisyon sa'yo gamit ang mga luha nito. Kung tawagin yun mutya ng luha ng buhaya. Nagtatakang kinapakapa ni Leopoldo ang buo niyang katawan. Sa pagtatangkang hanapin ang sinasabi ni Aling Arona na mutya raw. Mutya? Asan po yung mutya? Wala naman po sa akin eh. Nasa loob pa ng mga mata mo ang mutya, iho. Kailangan mo pang palabasin yon. Ho? Paano po mapapalabas yun? Saka, seryoso ba kayo sa sinasabi niyo? Niloloko niyo lang po yata ako eh. Nagalit doon si Aling Arona. Sinimangutan niya ang binata. Hindi kita niloloko, iho. Sinasabi ko sa iyo to. Oras na masaktan ka na sobra at mapaluha, ang luha mo'y magiging batong mutya. At yun ang itinakdang mutya na lulupig sa masasamang ori ng mga gapugaw. Ano? Pero bakit ako po ang binigyan ng mutya? Anong kinalaman ko doon? Malamang ay may nakita sa iyong magandang katagian. Aba, isang pambihirang oportunidad ito, iho, na mapagkalooban ng isang mutya. Ganyang nasa iyo na, hindi mo na yan matatagian pa. Sa katama lang na magkaroon ng tagapagtanggol ang baryo na ito. Nararamdaman ko kasing may gigising at gigising sa pananahimik ng mga gapugaw. Hindi sila basta-basta magpapapigil ng kung sino-sino lamang. Isang katulad mo na may mutya ang kailangan. Ang kaso nga po wala po akong kahit tanong alam tungkol po sa mga gapungaw. Paano ko po lalabanan ng hindi ko naman po kabisado? Hindi problema yan, iho. Yung mutya mo na bahala. Nakasisiguro kong makapangyarihan ng mutya ng luha ng buhaya. Oras na mailabas mo yan mula sa luha mo, ay saka mo matutuklasan ang mga kakayahang bigla mong tataglayin. Samantala, habang nagsasalita pa si Aling Arona, sa parte ng ilog na di kalayuan sa bahay nito, ay maririnig ang sigaw ni Lolo Ador, sakay ng paparating nitong bangka. Leopoldo! Leopoldo, apo ko! Nasaan ka na? Naririnig mo ba ako? Ang lolo ador mo to! Leopoldo! Nataranta naman na nasabik si Leopoldo pagkarinig ng boses na yon ng kanyang abuelo. Bigla siyang naatat na tumakbo palabas ng kubo ni Aling Arona. Naku, iyon na po lolo ador ko. Sige po, alis na po ako. Maiwan ko na po kayo. Ayo nga pala. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin ha. Teka, sandali lang, iho. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Leopoldo po. Leopoldo po ang pangalan ko. Ako naman, si Arona. Tandaan mo ang pangalan ko, ha? Isa kong albularya. O siya, sige na. Puntahan mo na ang lolo mo. Alalahanin mo ang mga sinabi ko tungkol sa mutyang nasa sayo. Hanggat maaari, bago pa man sumalakay ang mga gapugaw, kailangan mapalabas mo na iyan. Opo, sige po. Salamat po uli, Aling Arona. Tinakbo na ni Leopoldo ang paparating na bangka ni Lolo Ador. Nang makita siya ng huli, minadali rin ito ang pagpapaandar ng bangka patungo sa Pampang. Leopoldo! Leopoldo, apo ko! Ikaw ba iyan? Nang lubusang makalapit, ay parang noon lang muling nagkita ang maglolo. Nagyakapan pa ang mga ito
ng mahigpit. Ako nga po ito, Lo. Buhay na buhay po ako. Lo, isang dambuhalang gapungaw po ang tumangay sa akin. Pero Lo, may tumulong po sa akin. Kaya po ako nakaligtas. Ano ka ba? Aba, sino ang tumulong sa'yo, Apo? Si ano po? Ano nga bang pangalan niya? Ayun, si Aling Arona po. Isa po siyang albularya. Ayun po ang bahay niya, Lo. Ngunit natulala na lamang si Leopoldo nang ituro niya ang tinutukoy na bahay ng matanda. Katakatakang wala na pala ang bahay ni Turon. Naglaho na parang bula. Teka. Nasaan ang bahay dyan, Apo? Aba, wala naman akong nakikita. Namamalikmata ka lang yata, Apo. Teka, hindi rito ang bahay ni Tandang Arona. Doon pa yun sa may kabilang pangpang. Medyo malayo pa yun dito. Bakit? Nakausap po ba siya, Apo? Opo, Lo. Marami nga po kami na pag-usapan tungkol po sa mga gapungaw at sa mutya. Ano ka mo? Mutya? Anong meron? At bakit pati mutya napag-usapan ninyong dalawa? Bigla ay naguluhan si Leopoldo sa mga nangyari. Kaya naman ay labis na napakunot ang kanyang noo. Mabuti pa po, Lo, umuwi na po muna tayo. Anak naguguluhan talaga ako sa mga nangyayari ngayon. Hindi ko maintindihan kung paanong bigla na lang sumulpot sa harapan ko kanina si Aling Arona. Dun sa may tapyas na bato. Tapos ngayon naman bigla siyang nawala. Nawala rin ang bahay niya. Lo, tara na. Parang mababaliw ako. Sa kanyo na lang po ako tanungin. Ngunit hindi pa binabanggit ni Leopoldo ang tungkol sa luha ng buhaya na naibindisyon sa kanya. Saka na lang siguro niya yon sasabihin sa kanyang lolo Ador. Umuwi na sila sa kanilang bahay. Sakto namang lumipas na ang tanghaling tapat, kaya kampante na silang walang sasalakay sa kanila na gapungaw. Ibinalita na rin nila sa kanilang mga kababaryo ang tungkol sa nangyari sa anak na babae ni Kaigme. Nagulat pa sila nang may iba pang mga mangingisda ang may dala ring mga bangkay na katulad din ng anak ni Kaigme ang sinapit. Panay mga dalaga dahil dito'y may nakumpirma sila. Mga kababaryo, malinaw po na totoo ang sinabi sa akin ni Lolo Ador. Tsak po, nakagagawan po mga ito ng mga aswang na gapungaw. Ako rin po mismo ay biglang inatake kanina ng gapungaw. Kanina po tanghaling tapat. Kaya kailangan po natin mag-ingat palagi at maganda po ng mga pangontra laban sa kanila. May isang nagtanong kung bakit daw mga dalaga lamang yata ang binibiktima ng mga gapungaw. Kaya mag-iingat sana ang ating mga kadalagaan at mga kababaihan. Iwasan nilang lumabas sa tanghaling tapat, lalo na sa gabi sa mga tabing ilog. Alam naman siguro niyo kung paano umatake ang mga gapungaw. Tandaan niyo, marunong silang magkatawang tao at nang aakay o nag-aaya sila papunta sa ilog. Pero Lo, mag-iingat pa rin po mga kalalakihan. Ako po mismo, muntik na po ako makuha ng gapungaw. Tama yun. Totoo sinabi ng apo ko. Kaya lahat tayo ay maging alerto palagi. Magsipaganda tayo ng mga pangontra at mga sandatang panlaban sa kanila. Humingi na rin kayo ng tulong sa mga albularyo o kaya sa mga antingero na kakilala nyo. May mahusay tayong albularyo rito. Si Tandang Arona. Kung kilala nyo puntahan nyo siya. Sigurado kong maraming nalalaman yon ng mga pangontrang halaman. Nang puntong yun, lihim na nakikinig ang nagtatago sa paligid na si Aling Arona. Maging si Gordon, ang unay malalim na napapaisip, ang huli na may nakangisi ng nakakaloko. May ibinubulong pa ito sa sarili. Ang mga kawawang mga taong ito, tignan na lang natin kung makakaya nyo kami. Hindi nyo alam ang binabangga nyo. Marami kayong hindi alam. Matapos ang sandaling pagtitipon-tipon ng mga taga-baryo,
at mapag-usapan ng iba pang dapat nilang gawing paghahanda sa inaasahang pagsalakay muli ng mga gapungaw, ay nangalat sila at nagsikilos. Nang sumapit naman ang kalaliman ng gabi, kung saan tahimik na ang buong baryo, sa isang banda ng kahabaan ng ilog, na gilid na mismo ng isang burol na bihirang puntahan ng mga tao o mga mangingisda, may parte itong natatakpan ng makapal na mga baging. Makikitang patungo ron ang isang lalaking nakabangka. May parte pala ang gilid ng burol na yon na nahahawi ang mga baging, at sa loob pala nito ay isang lihim na kuweba. Pumasok doon ang lalaki, at yun ay walang iba kundi si Gordon. Sa loob ng kuweba ay sinalubong siya ng dambuhalang mga buwaya, mga gapungaw. Nagliliwanag sa pula ang kulay ng mga mata ng mga ito. Maging si Gordon ay naging kulay pula ang mga mata. Kasama niya na naroon na rin sa loob ang kanyang amang mayor, si Don Alieo, na ang anyo ng mga mata ay katulad din ni Gordon. Anong mga balitang nasagap mo sa taga-baryo, Gordon, anak? Nakatulog na ba sila sa mga kadalagaang pinagsamantalaan mo't ipinakain sa mga alaga nating mga to? Wala pa silang alam tungkol sa atin o sa mga pinagagagawa ko, Tay. Kaya wala pa kayong dapat alalahanin. Ang ikinakabahala ko lang ay ang maglolong Ador at Leopoldo. Iba ang pakiramdam ko sa dalawang yun, Tay. Mukhang sila ang magiging hadlang sa mga plano natin. Bakit? Anong meron sa maglolong yun, anak? Meron bang mas lalakas pa sa puwersa natin sa baryong ito? Hindi tayo pwedeng magpakampante, Tay. Kailangan may gawin tayo. At habang maaga, kailangan nating mailigpit ang maglolong yun. Ngayong gabi mismo, ay kailangan natin silang salakayin. Ganun ba? Ikaw na ang bahala sa kanila, anak. Kahit ilan pa sa mga ito ang isama mo ay gawin mo. Lahat ng inaakala mo makakahadlang sa mga plano natin ay paligpit mo kagad sa mga kasama nating gapungaw. Walang sisira sa ating kasunduan. Bilang kapalit ng proteksyon natin sa kanilang lahi ay mga alay nating mga tao sa kanila mula sa baryo. Masusunod, Tay. Muling lumabas sa lihim na kuweba si Gordon at mabilis na namangka papunta sa pangpang. Sumunod kagad sa kanya ang ilang dambuhalang mga buwayang gapungaw. Ang mag-amang mayor at si Gordon, mula nang makipagsandugo sa mga gapungaw, ay nahaluan na rin ang kanilang dugo ng mga aswang na yon. Yun ang dahilan kung bakit nagkukulay pula rin ang kanilang mga mata sa dilim. Nagtataglay na rin sila ng kakaibang lakas at tulad ng mga gapungaw, paminsan-minsan ay palihim silang sumasalakay at nanlalapa ng mga tao. Winawakwak nila ang kanilang mga tiyan at inuubos ang kanilang mga lamang loob. Ang kaibahan nga lang, hindi sila nakakapag-anyong buhaya. Samantala, ng gabing yun, sa bahay ng maglolong Ador at Leopoldo, abala sila sa pag-uusap. Ang paksa ng usapan nila ay tungkol sa mga gapungaw at ang mutyang naikwento na ni Leopoldo na naibindisyon daw sa kanya ng isang gapungaw mismo na nakainkwentro niya sa ilog. Sigurado ka ba, Apo, sa sinasabi mong nabendisyonan ka ng luwa ng buhayang gapungaw? O Polo, yun po ang sabi sa akin ni Aling Arona na isang albularyo. Di ba't kayo rin po may sabi sa mga kababaryo natin kaninang hapon na isa siyang magaling na albularyo? Kung sa bagay nga. Pero teka, masubukan ko ang orasyonan sa'yo. Itong anting-anting ko. Siguro naman mararamdaman ito ang enerhiya ng mutyang nasa iyo. Dahil parehas naman silang nanggaling sa mga gapungaw. Inilabas ni Lolo Ador ang kanyang anting-anting na pangil ng buwaya. Idinikit niya yon sa noo ni Leopoldo. Mariing pumikit at sinimulang bumanggit ng mga kataga sa wikang Latin. Hindi pa man natatapos ang orasyon ni Lolo Ador, walang ano-ano'y naramdaman ni Leopoldo na biglang umiinit ang kanyang pakiramdam. Nataranta siya
nang mapansin niyang parang naglalabas ng singaw na manipis na puting usok ang kanyang katawan. Nakulo, ano nangyayari sa akin? Tignan niyo! Sumisingaw ang katawan ko! Napadilat si Lolo Ador ng kanyang mga mata. Ba, totoo nga. Napasukan ka nga ng mutya, Apo. Parang nakita ko sa memorya mo ang nangyari sa iyo sa ilog kanina nang mahulog ka sa bangka. Saka maging itong anting-anting ko'y umiinit. Kakaiba ang enerhiyang nararamdaman ko. Isa pa, ay parang may babala rin itong inihuhudyat. Ano kaya ang meron? Bigla ay sumakit ang mga mata ni Leopoldo dahil dito'y nasapo niya ang kanyang mga mata at napaungol ng malakas. Ah! Ang mga mata ko, Lolo! Ang mga mata ko! Ah! Aalalayan sana ni Lolo Ador ang apo, pero natigilan siya nang mapansing umiilaw ang hawak niyang anting-anting. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Teka, senyales ito na may panganib na nagbabanta sa paligid. Yun lang ulit umilaw ng ganito ang aking anting-anting. Ibig sabihin ay may mga gapungaw na naman sa paligid. Alertong napalapit si Lolo Ador sa nakasarang bintana ng kanilang kubo. Maingat siyang sumilip sa isang maliit na butas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may mamataan siya sa labas na ilang dambuhalang buhaya na nagsisimulang pumalibot sa kanilang kubo. Anak ng putet na yan! Mukhang punteriya kagad nila ang tagapangalaga ng mutya. Ayos ka lang ba, Apo? Kailangan may gawin kagad tayo. May mga gapungaw sa labas. Pumapalibot sila sa atin. Kahit patuloy na namimilipit sa sakit ng kanyang mga mata, ay nakuha pa rin sumagot ni Leopoldo. Parang nakikita ko sila, Lo. Hindi ko po alam kung paano. Nasa balintataw sila ng mga mata kong sumasakit. Aha! Baka isa yan sa kakayahan taglay ng mutya mo, Apo. Pero, paano mo pa kaya yan mapapalabas? Dapat yata palabasin mo na ngayon yan, Apo. Sigurado kong mapapalaban tayo ngayong gabi. Tulad na sabi ko sa'yo dati, hindi sapat itong anting-anting ko, lalo na't mukhang marami sila. Dahil nasagap naman na ni Leopoldo ang pumapalibot sa kubo ng mga gapungaw, ay huminto na ang pananakit ng kanyang mga mata. Hinarap niya ng maayos si Lolo Ador. Hindi ko po ito basta-basta papalabas, Lo. Saka lang daw ito lalabas kapag lumuha ako ng matindi. Ang problema, malalim ang luha ko eh. Kahit kailan, hindi pa ako lumuluha. Ngayong malaki na ako. Paano na tayo niyan, Apo? Teka, ilabas ko nga muna ang ilang pangontrang meron tayo dito at ipalibot muna natin sa dingding nitong bahay. May naitago rin akong buntot ng pagi at isang latigo. Yun na muna sa datang panlaban natin sa kanila. Mabilis na kumilos si Lolo Ador. Ganon din si Leopoldo. Habang naglalagay sila ng mga pangontra, nag-iisip pa siya ng paraan kung paano niya mapapalabas ang kanyang mutya. Medyo mahirap pa siyang mag-isip dahil naririnig na nila ang papalapit na mga atungal at nakakakilabot na huni ng mga gapungaw. Hanggang sa may naisip siya. Alam ko na, Lolo. Marami pa tayong sibuyas dyan, di ba? Kailangan ko siguro maghiwa ng mga sibuyas sa harap ng mata ko para lumabas ang masagana kong luha. Aba, oo nga po, no. Sandali. At kukuha lamang ako sa kusina. Tignan ko na lang kung hindi ka lumuha. Ilang saglit lang, pagbalik ni Lolo Ador, ay dala niya na ang isang basket ng kulay pulang mga sibuyas. Kasama na ang isang sangkalan at 2 kutsilyo. Wala na silang inaksayang panahon at mabilis sila kagad na nagsipagbalat at nagsipaghiwa. Ngunit matapos na tumulo na't lahat ang masaganang luha ni Leopoldo, pero wala pa ring mutya ang lumalabas mula sa kanyang mga mata. Lo, bakit ganun? Wala naman lumalabas na mutya. Sobrang hapdi ng mata ko.
Niloko lang yata tayo ni Aling Arone. Hindi, Apo. Hindi ganoon si Tandang Arona. Saka nabasa ko nga, di ba, ang memorya mo. At nakita ko mismo kung paano ka makahimalang nabindisyonan ng luha ng buhaya. Umusok pa nga ang nakapikit mong mga mata. Siguro ay kulang pa ang mga luha mo. Kailangan pa nating maghiwa ng napakaraming sibuyas. Lo, grabe. Ang apdi na po ng mga mata ko eh. Baka lumuwa na ang mga mata ko niyan, Lo. Tiis-tiis lang, Apo. Kaysa wala tayong malakas na panlaban sa mga gapungaw sa labas. Ano pa nga bang gagawin ko? Kahit mabaga pa ang mga mata ko, ayos lang. Sige na, Lo. Ngunit halos maubos na ang mga sibuyas sa basket ay ni Anino ng Mutya ay wala silang napala. Wala pa rin talaga, Lo. Nakakainis naman eh. Sobrang update, sobrang bigat na talaga ng mga talukap ng mata ko. Aray, ang sakit. Putik na yan. Mukhang mali itong paraan natin, Apo. Natural na paglabas ng mga luha mo siguro ang hinihintay. Kailangan mong umiyak ng totohanan. Maya-maya pa, sabay na napalingon ang maglolo sa direksyon ng pinto ng bahay nang biglang balyahin ito ng isa sa mga dambuhalang buhayang gapungaw. Kasunod nito'y nagwawalang pumasok ang dalawa sa mga ito. Ang isa pa'y tila sobrang naatat at patakbong sinugod sa kanyang kinaroroonan, si Lolo Ador. Nakapasok na mga gapungaw, Apo! Alerto ka! Ihanda mo ang buntot ng page! Lo, ayan na pong isa! Yung anting-anting nyo! Paganahin nyo na dali! Anak nang, pues, hetong sayong gapungaw ka! Mabilis na iniamba ni Lolo Ador ang medyo umiilaw niyang anting-anting sa papasugod na gapungaw. Ito ay babaeng gapungaw na tulad ng unang nakaengkwentro ni Leopoldo. May mahaba itong buhok sa bandang ulo. Sa kasamaang palad, tila hindi umepekto sa gapungaw na yon ang anting-anting ni Lolo Ador. Kaya naman ay mabilis nitong sinakmal sa bewang ang matanda at mabilis na itinakas palabas ng kubo. Tinangkapang saklolohan ni Leopoldo si Lolo Ador, ngunit wala na siyang nagawa nang harangin naman siya ng 3 pang gapungaw na mabilis na nakapasok sa loob. Sa puntong ito'y naramdaman ni Leopoldo ang matinding galit laban sa kaharap niyang mga buhayang aswang. Dahil sa matindiring awa sa sinapit ng kanyang lolo, ay nagsimula siyang mapaiyak at mapaluha. Mga hayop kayo, mga gapungaw kayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa Lolo Ador ko! Walang kamalay-malay si Leopoldo na sa unang patak pa lang ng kanyang totoong luha ay nabuo at lumitaw kagad ang kanyang mutya. Nagulat pa siya at takang napatingin sa sahig nang marinig ang mataginting nitong paglagapak. Nanlalaki ang mga matang pinulot yon ni Leopoldo. Sa unang pagdikit pa lang nito sa kanyang mga daliri ay naglabas na kagad ito ng mainit na enerhiya na parang unti-unti namang hinihigop ng kanyang katawan. Nang makita ng mga gapungaw ang nangyayari ay parang natakot ang mga ito't nagsimulang magsiurong. Nagmamadali ang mga itong nagsitakas sa labas ay nadaanan pa nila ang isang anino ng taong nagtatago sa likod ng puno ng saging sa bakuran ni na Lolo Ador. May mapupulatong mga mata at yun ay si Gordon. May ibinubulong ito sa sarili habang galit na nakatanaw sa kubo kung saan naroon si Leopoldo. Ang hinayupak na Leopoldo na yon. Mukhang siya pa yata ang nakakuha ng mutya. Hindi pwede to. Kailangan gumawa kami ng paraan ni Ama kung paano siyang matatalo. Walang dapat makahadlang sa lahat ng plano namin. At sumunod na rin sa tumakas na mga gapungaw si Gordon. Samantala, pagbalik kay Leopoldo, matapos mahigop ng katawan niya ang lahat ng enerhiyang idinudulot ng kanyang mutya, ay naramdaman kagad niya ang iba't ibang kapangyarihang natanggap mula rito. Nakaramdam siya ng kakaibang tapang at lakas at may kung ano-ano pang naikarga
sa kanyang kaisipan. Sa wakas, napalabas ko na rin ng mutya at mukhang malakas nga ang kapangyarihan nito. Partida. Natakot kagad at nagsitaka sa mga gapungaw. Pero si Lolo Ador pala. Naku, kailangan ko sundan ng mga gapungaw na yun para malaman kung saan nila dinala ang lolo ko. Kailangan ko siyang iligtas. Dali-dalin tumakbo palabas ng kubo si Leopoldo sa pag-asang masusundan pa niya ang mga gapungaw. Ngunit sa malas, paglabas niya kahit bakas ng mga gapungaw, ay wala siyang makita sa paligid. Anak ng sangkelig si punta mga hayop na gapungaw na yun. Ang Lolo Ador ko, hindi ko man na siya naipagtanggol. Maya-maya, napabaling si Leopoldo sa hawak niyang mutya na hugis luha na parang isang batong diamante. Wala naman yatang kwentang mutsyang to eh. Napalabas ko nga, pero nakuha naman ng mga gapungaw si Lolo. Napakawalang kwenta. Ha, buwisit! Maitapon ko na nga lang to. Nang ihagis ni Leopoldo ang mutya, ay nagulat siya nang matuklasan niyang ayaw nitong humiwalay sa kanyang kamay. Ilang ulit pa niyang tinangkang ihagis ito. Tinaktak niya, pero todo kapit pa talaga ang mutya. Ay, buwisit talaga! Bakit ayaw ko mawala sa akin? Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko, ha? Teka, nasaan ba malaking bato sa paligid? Maipukpok ko na nga lang sa bato. Tignan natin kung hindi ka pa maturog na inutil kang mutya ka. Ipinahamak mo ang lolo ko! Ngunit nang makalapit si Leopoldo sa malaking bato, namataan niya. Pagkasalat niya nito'y biglang parang may kung anong eksenang nag-flash sa isip niya. Isa pala yun sa mga kakayahang dulot ng kanyang mutya. Nagkataong ang batong yun ay nasaling pala ng gapungaw na tumangay kay Lolo Ador. Ang langis ng balat nitong dumikit sa batoy, siya mismong nasalat ni Leopoldo. Natunto ni Leopoldo kung saan ang direksyong tinahak ng gapungaw na yun. Pero nakapagtatakang habang tumatagal ay unti-unting lumalabo ang nakikita niya sa kanyang balintataw. Para bang may nananadyang palabuin ang parting yun. Peste talaga oh! Bakit lumabo pa sa parting yun? Masundan nga ang direksyon yun. Baka sakaling mailigtas ko pa si Lolo. Ganun na nga ang ginawa ni Leopoldo. Tinahak niya ang direksyong nakita niya sa kanyang balintataw. Pero nadismaya lang si Leopoldo nang mapadpad siya sa may pampang ng ilog kung saan hanggang doon na lang ang bakas ng paa ng gapungaw. Ano ba yan? Ang Lolo Ador ko! Tuluyan ang nilapa ng gapungaw! Mga hayop kayong mga gapungaw kayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa lolo ko! Hindi ako makakapayag! Hindi ko siya naipaghiganti! Uubusin ko kayong lahat! Kahit saan sulok pa kayong mundo magtago! Humanda kayo sa akin! Walang ano-ano, pagkasabi niya nooy, bigla na lamang parang may puwersang humila kay Leopoldo, palusong sa tubig. Napakalakas ng puwersang yon na hindi niya nakikita, hanggang sa tangkain siyang ilunod sa ilog. Pinagbabaligtad siya sa ilalim ng tubig ng walang tigil. Hanggang sa pangangampusan na siya ng hininga, may nakita siyang dambuhalang nilalang na sumakmal sa kanya at dinala siya palangoy sa kung saan. Samantala, nang sandaling yon, nakita pala ni Gordon at ng mga kasama nitong mga gapungaw kung paanong nilunod ng di nakikitang nilalang si Leopoldo. Nagsulputan ang mga ito sa kanilang pinagtataguan at inabangan ang muling paglitaw ni Leopoldo. Inaumagahan ay naalimpungatan si Leopoldo nang may yumuyugyug sa kanya. Nang marinig niya ang tinig ng kanyang Lolo Ador, ay agad siyang napadilat ng kanyang mga mata at mabilis na napabangon. Lolo Ador! Lolo! Ikaw po ba, Lolo Ador? Ako nga, Apo. Salamat sa Diyos at bumalik na ang malay mo. Saka, paano ka palang napadpad dito, Apo? Paano mo ako nasundan dito?
Nakakunot ang noong lumingalinga si Leopoldo. Napansin niyang nasa loob pala sila ng isang lumang kubo na ang mga dingding ay may kung ano-anong mga daon ang nakasabit. Teka, nasan tayo, Lo? Kanino pong kubo to? Hindi ko nga rin alam, Apo. Bastang natatandaan ko pag-isig ko, nakahiga lang ako sa sahig. Nagulat na lang din ako nang makita kitang nakahiga rin sa sahig. Saka sa pagkakatanda ko tinangay ako ng isang gapungaw kagabi. Hindi ko alam kung sino nagligtas at nagdala sa akin dito. Ho? Naku, ako rin po kagabi nilunod sa ilog ng isang malakas na puwersang hindi ko po nakikita. Tapos ay may tumangay din po sa akin. Sigurado po akong gapungaw din po yun. Nawalan na po ako ng malay nun kaya hindi ko na po alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Maya-maya pa, biglang may sumingit sa usapan ng maglolo. Lumitaw mula sa kusina ang albularyang si Aling Arona. Gising na pala kayong maglola. Ay, siya nga pala. Ako nagligtas sa inyong dalawa sa kamay ng mga gapungaw. Aling Arona? Pero paano niyo po kami nailigtas? Siya nga, Arona. Paano nga ba? Parang napaka-imposibleng isang matanda lang na katulad mo ang makapagliligtas sa amin sa kamay ng mababangis na mga gapungaw. Hindi na mahalaga kung paano ko kayo nailigtas. Ang importante, hawak pa rin ninyo ang inyong anting-anting at mutya. Alam nyo bang saktong napakalakas na puwersa kapag nagsama ang anting-anting na pangil ng gapungaw at ang mutya ng luha ng gapungaw? Kayo ang kailangan laban sa nagbago ng tendensiya ng mga gapungaw. Nararamdaman kong protektado sila at naimpluwensyahan ng puwersa ng kadiliman. Anong ibig mo sabihin, Arona? At bakit alam mo mga yan? Isa ka lamang albularyo, hindi ba? Huwag mong nilalang lang ang pagiging albularyo ko, Ador. Hindi mo alam ang iba ko pang taglay na mga kakayahan. Igalang mo ang iba't ibang kakayahan ng mga tao o nilalang na nasa paligid mo. Lalo na yung mga nakakatulong sa'yo. Teka ho pala, Aling Arona. Bakit parang alam niyo po na napalabas ko na po ang mutya ko? Bakit hindi nararamdaman ko mismo yon? Malakas akong makiramdam kung tungkol sa mutya. At siya nga pala, may importante akong sasabihin sa'yo. Alam mo ba kung bakit biglang may puwersang tinangkakang lunodin sa ilog? Bakit nga ho ba? Saka ano po pala yung napakalakas na puwersa na yun? Yun ay puwersa mismo ng mutya mo. Ang mutya kasi ng luha ng buhaya ay hindi pwedeng gamitin sa pansariling layunin lamang. Kung gagamitin mo lamang ito para makapaghiganti, ay talagang kukontrahin ka nito at ipapahamak. Dapat na ang layunin mo sa paggamit yan ay para sa kapakanan ng mas nakararami at hindi ng sarili mo lang. Pwede namang maghiganti ka gamit yan, pero dapat ay upang ipaghiganti ang mas nakararaming na biktima ng mga hayop na gapungaw. Uy, ganun po pala. Kaya po pala kamuntikan na ako malunod sa ilog. Akala ko po kasi tuluyan ang nalapa ng gapungaw si Lolo Kaya gusto ko po sana siyang ipaghiganti. Ikinagalit po pala yun ng mutya ko. Ganun po pala nangyari. Tama ka. Kaya pakatandaan mo yon, iho. Hindi mo pwedeng gamitin sa masama o sa pansarili lamang ang mutya. Hindi rin pwedeng ipagyabang yan. Kaya hanggat maaari, ay palagi kang magpapakumbaba at maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tatandaan ko po yan, Aling Arona. Saka, may isa pa po pala akong tanong tungkol po sa inyo. O ano naman yon? Aling Arona, huwag po kayong magagalit Tao po ba kayo? Ano ka mo? At bakit mo naman natanong ang ganyang iho? Mukha ba akong hindi tao?
Kasi, nung una niyo po akong iniligtas, bigla na lang po kayo nawala Tapos yung bahay niyo po nawala rin sa tabing ilog. Nung itinuro ko po yung kay Lolo Ador, wala na po yung bahay niyo. Yun ba? Huwag nyo nang alalahanin yun. May mga lihim na mas makabubuting maging lihim lang muna para sa layuning matalo natin ang mga gapungaw na umanib sa mas maitim pang puwersa ng dilim. Saka na ninyo malalaman ang tunay kong pagkatao. Sa ngayon, ingatan nyo ang maging mapagduda. Hayaan nyong gabayan kayo ng inyong anting-anting at butsa. Sa sinabing yun ng albularya, makahulugang nagkatinginan sina Lolo Ador at Leopoldo. O siya, tayo'y mag-agahan na muna't marami pa tayong kailangan paghandaan. Sigurado akong sa sandaling ito marami ng pinaplano mga gapungaw at kampo ng dilim laban sa inyong dalawa. At sigurado rin akong may masama silang balak sa buong baryo. Doble-dobleng lagim ang hiyahasik nila pagsapit ng dilim. Matapos nga nilang mag-agahan, ay tumulong si Aling Arona na ihanda si Leopoldo. Maging si Lolo Ador ay inihanda rin ito. Sinabihan sila ng albularya kung paano nila epektibong mapagsasanib puwersa ang kanilang anting-anting at mutya. Tinulungan din ito si Leopoldo na matukoy kung ano-ano ang kakayahang idinulot sa kanya ng mutya at kung paano mapapagana ang mga ito. Matanong ko lang po, Aling Arona, bakit ang dami po niyong alam tungkol po sa mutya ko? Ganon din po sa anting-anting ni Lolo Ador. Abay, ganon talaga, iho. Saka sabi ko nga sa inyo, saka nyo na lang malalaman ang itinatago kong lihim. Basta ang papel ko sa inyo ngayon ay tulungan kayong maihanda laban sa puwersa ng mga gapungaw. At siya nga pala, may isa pa tayong kailangan matukoy para mas masiguro natin ang tagumpay na matalo sila. At ano naman po yun, Lola Arona? Kailangan malaman natin kung sino o anong puwersa ng kadiliman ang parang nakipag-alyansa ngayon sa mga gapungaw. Ang dahilan kung bakit parang nagiging mas masahol pa sila ngayon. Hindi likas sa mga gapungaw at tahasang pambibiktima sa mga tao. Malibang may grabing dahilan. Tulad na lang ng sinapit ng ilang kadalagahang biniktima nila. Kaya kailangan nating lihim na libutin ang buong baryo at lihim ding magmasid-masid. Ama ka, Arona. Dati naman hindi ganun kasama ang mga gapungaw. Mga salot din sa lipunan ng binibiktima nila noon. Pero ngayon, pati mga inosenteng kadalagaan ay sinasalakay na rin nila. Kailangan mapigilan natin ng tuluyan ang lalo nilang pagsama. O siya, paano? Kailangan na natin kumilos. Magkita-kita na lang ulit tayo dito sa kubo ko kapag may natuklasan kayong kakaiba sa baryo. At umalis na nga ang maglolo sa pamamahay ni Aling Arona para isagawa ang plano nila. Pero una muna'y binalikan nila ang kanilang bahay. Ganun na lamang ang panlulumo nila nang madatnan ng kanilang kubo na halos parang dinaanan ng bagyo. Talagang giba-giba. Halatang hinalugog ito at nang nasiguro nilang ang may kagagawan ay mga gapungaw pagkat nagkalat ang mga bakas ng kanilang mga paa sa paligid. Grabe, Apo. Tayo talaga ang puntirya nila kagabi. Siguro hinahanap talaga nila ang anting-anting ko at ang mutya mo. Sinadya din nila ito para wala tayong matuluyan. Di ba, Lilo? Pwede naman tayo magtayo ulit ng panibago Doon muna tayo pansamantalang makituloy kay Aling Arona. Ano pa nga ba? Mabuti naman tao si Arona. Pero hindi ibig sabihin nun ay lubusan na natin siyang pagkakatiwalaan. Pag-aalinlangan pa rin natin siya sa panahon. Tanggapin natin ang mga tulong niya. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat sa kanya. Lalo't hindi pa natin alam ang sinasabi niyang lihim niya. May punto naman po kayo, Lo. Pero nararamdaman ko naman pong kampante sa kanya itong mutya ko Sa tuwing nasa malapit siya,
ay parang napakasigla po ng mutya ko. Ganun ba, Apo? Kung ganun ay mabuti. Pero kailangan pa rin nating maging alerto kung sakaling may lihim din pala siyang plano laban sa atin. Saka sa bagay, maging itong anting-anting ko ay tulad din ng mutya mo kapag nasa paligid si Arona. Nararamdaman ko ring para itong hiyang sa kanyang presensya. Walang ano-ano. Habang nag-uusap ang magloloy, may ilang kababaryo nila ang namataan nilang patakbong humahangos papunta kung saan. Nang tanungin nila ang mga ito kung ano ang meron, ay napag-alaman nilang nanggugulo na naman daw si Mayor Alieo at ang anak nitong si Gordon. May kasama pa raw ang mga ito na mga bodyguard na armado ng mga baril. Dahil doon ay ipinasya ng maglolo na mag-usyoso rin sa may pangpang ng ilog kung saan nangyayari ang komosyon. Hala, sige! Ang kakapal ng mukha nyo! Magsilayas kayong lahat dito sa pampang! Ang parte ng ilog sa baryong ito ay pagmamayari ko na! Wala na kayong magagawa pagkat binili ko na ito ng sarili kong pera. Binabalaan ko kayo. Ang sino mang makita kong pumasok sa harang na itinayo ng mga tauhan ko ay ipapabaril ko. Huwag matigas ang ulo nyo kung ayaw nyong maggasik ako ng lagim sa buong baryo. O ano mga ampas lupa? Narinig niyo naman siguro sinabi ng papa ko. Kaya tsupi na! Magsilayas na kayo rito. Huwag nyo nang tangkain lumaban pa. Dahil hindi nyo kami makakaya. Subukan nyo at magsisisi kayo. Ngunit sa halip na matakot ang mga taga-baryo, ay lalo pa silang naging mapangas. Ang ilang kalalakihan ay nagpumilit pa ring sirain ang mga bakod na itinayo ng mga gwardya ni Don Alieo. Ang iba namay inatake ang ilang gwardya gamit ang kung ano-anong sandata. Dahil dito, napilitan ng sumenya si Don Alieo sa kanyang mga tauhan na pagbabarilin na ang mga pangas na yon. Sige, pagbabarilin nyo na mga gunggong na yan. Tignan natin kung hindi nila pagsisiyan ang katigasan ng kanilang ulo. Tignan natin kung hindi kayo mismo ang mag-ubusan ng inyong lahi. Sa wakas, mamayang gabi ay magsisimula na ang paggasik ng madugong lagim. Sasali ako sa rambulan mamayang gabi. Ngunit ang mga kalalakihang pinagbabaril ng mga gwardya ay hindi naman dugo ang nagsibulagta. Nagtaka ang ilang mga taga-baryong nagsilapit at inisyoso ang mga ito. Natuklasan nilang ang bala pala ng baril ay hindi punglo, sa halip ay iniksyon. Maging sina Lolo Ador at Leopoldo ay siniyasat ang mga iniksyong yon. Diyos ko, Apo, ano kaya ang nainiksyon sa kanila? Malamang na hindi lang basta pampatulog. Leopoldo, Apo, sa palagay mo, ay ano kaya ang iniiniksyon sa kanila? Teka lo, parang umiinit po ang mutya ko ah. Sa dalilo, ididikot ko tong mutya ko sa balat nila na may nainiksyonan. Iniunat ni Leopoldo ang kanyang kamay, ngunit bago pa man niya maidikit ang hawak na mutya, ay mabilis na siyang nilapitan ni Gordon at galit na galit itong mabilis silang itinulak ni Lolo Ador. Sa lakas ng pagkakatulak nito'y pareho silang tumilamsik sa buhanginan. Ang mga sumunod na mga tauhan ni Gordon ay mabilis na nagsikilos. Agad tinignan ng mga ito si Lolo Ador at pinagbubugbog. Sasaklolohan sana ni Leopoldo ang abuelo, pero sunod-sunod naman siyang pinagtatatadyakan ni Gordon. Habang tinatadyakan siya'y iwas ito ng iwas sa mutya na matamaan. Gustong-gusto nitong agawin yun, ngunit tila ba napapaso itong salingin. Hanggang sa tuluyang manghina si Leopoldo na hindi man lang nakapormang paganay ng mutya dahil sa walang patid na pagtadyak sa kanya ni Gordon. Nang halos hindi na siya magkanda-gulapay at tuluyang mawalan ng malay, ay hinila na siya ni Gordon sa paa. Nang matapat si Leopoldo sa ilalim ng isang mataas at mayabong na puno, ay binitiwan na siya ni Gordon. Sumunod
ay may kung anong mahabang lubid itong hinila mula sa likuran ng puno. Isang malaking hawla kagad na gawa sa matitibay na sanga at lubid ang bumagsak sa nakaangat na lupa ng ilang pulgada lamang. Inutusan ni Gordon ang kanyang mga tauhan. Madali kayo! Ikulong niyo ang hinayupak na yan! Hindi dapat siya makawala hanggang sa pagsapit ng dilim. Hayaan natin ang mga gapungaw ang lumapas sa kanya. Kung magagawa niyo rin, kunin niyo mula sa kanya ang kanyang mutya at sirain niyo. Ngunit nang tangkain yun ng mga tauhan ni Gordon ay hindi nila magawa. Parang may malakas na puwersang nagtutulak sa kanila palayo. May isang nagpumilit, ngunit ang naging resulta ay naging kalunos-lunos. Napasot unti-unting naagnas ang buong katawan nito. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong pagsigaw. Buwisit! Buwisit! Sige, hayaan niyo na lang na nakakulong ang tarantadong yan. Ngayon naman ay itapon niyo sa ilog ang kanyang lolo. Isama niyo na ang kanyang anting-anting dahil paniguradong hindi niyo rin yung basta-basta makukuha. At para siguradong matuluyan siya at hindi na makakalutang pa, ay sabitan niyo ng malaking bato sa kanyang leg. Sige na, magmadali kayo! Ang kaawa-awang si Lolo Ador ay hindi na nagawa pang manlaban dahil talagang bugbog sarado na siya. Halos mawalan na rin siya ng malay nang damputin siya ng mga tauhan ni Gordon at isagawa ang iniutos nito sa mga ito. Samantala, nang dumating naman sa eksena, si Aling Arona ay halos huli na dahil tuluyan nang naihagis sa ilog ng mga tauhan ni Gordon si Lolo Ador. Ang unang ginawa nito ay nakiisyoso siya sa mga kalalakiyang nabaril ng iniksyon. Sinalat niya ang bandang nainiksyonan ng isang walang manay na lalaki na iniiyakan ng asawa nito. Makaraan ay inamoy niya ang likidong bumalot sa kanyang daliri. Aha! May kamandagdag na po ang eleksyon. Hindi maganda ito. Magiging mga aswang nagapugaw din sila pagsapit ng dilim. At hindi lang basta kapandag ng gapugaw. Mukhang may nakahalo panlikidong dinasalan ng kapangyarihang itim. Ngayon, ay alam ko na kung sino ang nasa likod ng puwersang nakipag-alyansa sa mga gapugaw. Walang iba, kundi ang mag-amang Gordon at si Mayor. Dahil sa kanyang natuklasan, ay binalaan kagad ni Aling Arona ang mga taga-baryo. Noon hapon na rin, ilang oras na lang, ay magsisimula na ang takip silim. Mga kababaryo, makinig kayo sa sasabihin ko sa inyo. Importante ito. Malapit nang magtakip silim. Itong mga nabaril na ininiksyon ay baka biglang magising. Delikado na sila sa atin. Pagsapit ng dilim ay magiging mga aswang nagapugaw sila. Mga mababangis na dambuala-buaya. Tiyak na maghahasik sila ng lagim at lalapain kayong lahat. Kaya magsitago na kayo at maghanda na mga pangontra. Dalian nyo. Sinasabi ko sa inyo, delikado na kayo. Habang nagsasalita si Aling Arona, ay may nasagap ang lihim niyang kakayahan bilang isang sanggubal. Isang uri ng gapungaw na nag-aanyong albularyo at matulungin sa mga tao. Sila ay mga gapungaw na mabubuti. Naramdaman niyang nanganganib ang tagapagdala ng anting-anting na pangil ng buwaya at maging ang mutya ng luwa ng buwaya. Nampunto rin yun na mataan siya ni Don Alieo na nooy biglang namula ang mga mata. Tandang maging ito ay naramdaman ang presensya ni Aling Arona. Medyo nagsisimula ng mag-iba ang kanyang anyo. Halata na rin ang pag-itim ng kanyang mga ugat sa liig at sa kanyang mga braso. Nang wala ng patumpik-tumpik pa, ay inutusan kagad nito ang mga alagad nito. Sige mga bata, habulin nyo at damputin ang matandang yun. Hindi siya pangkaraniwan tao lamang. Isa siyang sanggubal. Balakan nyo mga baril nyo ng iniksyong pampatulog at hulihin nyo siya. Bilisan niya!
Mabilis na hinabol ng mga tauhan ni Don Alejo si Aling Arona. Ngunit si Aling Arona sa kabila ng kanyang katandaan ay maliksi pa rin tumakbo. Inilagan niya ang bawat pag-asinta sa kanya ng mga tauhan ni Don Alejo. Ang tinahak niyang direksyon ay papunta sa matataas na mga talahibang nasa may gilid ng pangpang ng ilog. Pagpasok niya roon, binuksan niya ang mga pugad ng mga alaga niyang mababangis at matitinik na mga kobra. May isinipol pa siya, isang espesyal na senyales na itinuro niya sa mga kobra kapag nanganganib siya. Matapos siya'y dumiretso na siya at lumangoy sa ilog. Habang nasa ilalim ng tubig ay unti-unting nagbago ang kanyang anyo bilang isang sangkubal, isang dambuhalang buhaya na kulay kayumanggi. Hinanap niya at iniligtas si Lolo Ador. Dinala niya ito sa kanyang kubo. Salamat, Arona, sa pagliligtas mo muli sa buhay ko. Akala ko ay katapusan ko na talaga. Ang hayop na Mayor Alejo na yon, talagang napakasama niya. Talagang masama siya, Kaador. Natuklasan kong sila pala ng anak niya ang kasaning puwersa ng mga gapungaw. May taglay palang kapangyarihang itim ang mayor na yon. Siya at ang anak niyang si Gordon ay hindi karaniwang mga tao labang. Naamoy ko rin sa kanilang dugo na may dugong gapungaw na rin sila. Paano yan? Ano na ang plano natin ngayon, Arona? Teka, saka ang apo ko nga pala, nasan na? Iligtas mo si Leopoldo, Arona! Dito lang muna kayo, Kaador. Wag muna kayong lalabas dito sa kubo. Protektado kayo rito hanggat hindi kayo lumalabas. Babalikan ko lang si Leopoldo. Sandali, at papahiran ko muna pala ang mga pasa at sugat nyo ng herbal na mga gamot. Biglang naging apurahan ang bawat kilos ni Aling Arona, para bang mauubusan na siya ng panahon. Sandali, at bakit para ka nagmamadali, Arona? Dahil delikado ang buong baryo sa paglatag ng takip silim, Kaador. Ang mga binaril ng ineksyon ay may kamandag ng mga gapungaw. Magiging mga gapungaw na rin sila mamaya at sasalakay nila ang buong baryo. Kaya kailangan ko babalikan kagad si Leopoldo. Siya na lang ang inaasahan natin. Ganun pala. Siya nga pala. Paano ang bisa ng anting-anting ko kung hindi ako lalabas dito, Arona? Kailangan din ng apo ko ang tulong ko. Hindi ka pwedeng lumabas, Kaador. Sa lagay mong yan ay mahina ka na at magiging puntirya ka lang ng puwersa ni na Mayor. Mabuti pa ay ibigay mo na lang sa akin ang anting-anting at ako na bahalang magbigay kay Leopoldo. Unay nag-aatubili pang iabot ni Lolo Ador kay Aling Arona ang kanyang anting-anting. Ngunit bigla niyang naramdaman na parang itinutulak siya mismo ng kanyang anting-anting na ipaubaya na yon kay Aling Arona. Salamat sa tiwala, Kaador. Ang totoo'y kabilang ako sa angkan ng totoong nagmamay-ari nito. Sasabihin ko na sa inyo ang lihim ko. Isa rin akong gapungaw, Kaador. Ngunit mabuting gapungaw na sangkubal. Kami ang orihinal na mga gapungaw. Mga mabubuting mga gapungaw. Sa totoo kong anyo, ay sa gabi, isa akong dambuhalang kulay kayumangging buhaya. Sa umaga, ay isa naman akong albularya. Samantala, nang manumbalik ang malay ni Leopoldo, ay natuklasan niyang nakakulong na siya sa nakasabit na malaking hawla sa puno. Nang ilibot niya ang kanyang paningin, ay nakita niyang gwardyado siya ng mga tauhan ni Gordon na bawat isa'y napansin niyang kulay pula ang mga mata. Ang mga ugat din ng mga ito sa leeg ay kulay itim at nakabakat. Nang puntong yun, ay naramdaman din niya ang itinatago niyang mutya na ginawa niyang palawit ng suot niyang kwintas. Naglalabas ito ng mainit na enerhiya at ipinapasok sa kanyang katawan. Bunga nito'y unti-unti niyang nababawi ang kanyang lakas hanggang sa naramdaman niyang parang natriple pa ang kanyang normal na lakas. Palihim niyang sinubukan kung gaano siya kalakas. Tinangka niyang baliin ng isang mataba at matibay na sanga ng kanyang hawla. Nagmistulang parang malambot lang na baging sa kanya ang sanga. Kaya hindi niya na itunuloy muna
ang pagbali rito. Maya-maya, pagbali niya sa isang banday napansin niya ang isang tauhang nakaidlip. Bigla ay parang nakikita niya sa kanyang balintataw ang napapanaginipan nito at parang naramdaman niyang bigla siyang may kakayahang pumasok sa panaginip ng sinumang malapit sa kanya. Kaya naman ay sinubukan niya yon. Sa gulat niya ay nakapasok nga siya sa panaginip ng tauhang yon. Pero agad din siyang lumabas sa panaginip nito pagkat may iba pa naman siyang kakaibang nararamdaman. Pagbaling niya sa isang banda ay nakita niya ang isang aling nagtatago sa likod ng isang puno sa hindi kalayuan. Sininyasan siya nito, naiidlip daw ito at pumasok daw siya sa panaginip nito. Sinunod naman yun ni Leopoldo. Nang makapasok siya sa panaginip ng aling yun ay nag-usap sila. Ito pala ay inutusan ni Aling Arona. Isa rin daw itong sangkubal. Iniabot nito sa kanya ang anting-anting ni Lolo Ador. Ha? Pero paano tong gagaya? Gayong nasa panaginip lang po tayo. Ipinaliwanag ng Ale, nagagana raw ito sa kanyang mutya. Habang nasa panaginip sila'y sinisip-sip na raw nito ang kapangyarihan ng anting-anting. Ang enerhiya raw nito ay mapupunta na sa kanya at wala na sa pisikal na anting-anting. Yun na po ba yung naramdaman kong maligamgam na enerhiya na pumapasok po sa akin? Tumango-tango ang Ale at sinabihan siyang humanda na pagkat sa parating na pagkagat ng dilim ay magsisimula na ang pakikipaglaban niya sa puwersa ng kasamaan. Pinaalalahanan din siya na gamitin lang daw niya ang lahat ng kakayahang ibinigay sa kanya ng kanyang mutya at isanib ang mga ito sa puwersa ng anting-anting ni Lolo Ador. Wag na wag daw niyang pag-aalinlangan ang kanyang mga kakayahan at magtiwalang palaging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. At nagsimula lang ang lumutang ang dilim. Pagmulat ni Leopoldo ng kanyang mga mata, matapos niyang managinip, ay kinabahan siya bigla sa mga huni sa paligid na kanyang naririnig. Nang lumingalinga siya, nakita niya ang mga kalalakihang na baril ng ineksyon bandang una. Umuungol ang mga ito na para bang hindi malaman kung ano ang kanilang gagawin. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ni Leopoldo nang masaksiyan niyang unti-unting nagbago ang anyo ng mga kalalakihang yun, hanggang sa lahat sila'y naging dambuhalang mga taong buhaya, mga gapungaw. Sa gitna nila'y nakatayo si Don Alejo at Gordon na nooy nag-iba na rin ng anyo. Mapupula ang mga mata at ang mga ugat nila sa katawan ay kulay itim na namimintog. May mga pangil na rin sila at sa liwanag ng buwan ay dalawa ang kanilang mga anino. Kawangis na rin nila ang kanilang mga tauhang nangalat sa paligid. Maya-maya pa, pumitik sa hangin si Don Alejo. Kasunod nito'y naglabasan ang iba pang mga gapungaw. Lahat sumisingasing at umaatungal. Halatang mga atat ng magasik ng lagim sa buong baryo. Ito na ang hinihintay nating lahat. Lusubin na natin ang buong baryo habang nakakulong ang tagapagdala ng mutya at ngayong wala nang may anting-anting. Wala tayong ititira kahit isa. Sa atin ang buong baryo, ito na ang magiging bago nating baluarte. Kaya mga gapungaw, ano pang hinihintay nyo? Magpakasasa kayo ngayong gabi. Ang buong baryo ay alay ko sa inyo! Lulusob na sana ang lahat ng mga gapungaw, pero sinamantala ni Leopoldo ang pagkakataon. Ginamit na niya ang kanyang lakas para sirain ang kanyang hawla. Kay dali lang niya itong nabaklas. Galit na galit niyang hinarap si Don Alejo at ang buo nitong hukbong mga gapungaw. Mayor Alejo! Gordon! At lahat kayong mga gapungaw at 10 ng iba pa niyong mga tauhan! Ako ang harapin niyo! Magtutuos tayo! Hindi ako papayag na galawin niyo ang mga kababaryo ko! Mga dipungaw kayo! Aba! Nagising ang tagapagdala ng mutya at talagang napakatapang. Pues, gusto ko yan.
Tignan natin kung may laban ka sa kapangyarihan kong itim at sa mga gapungaw ko. Ito na kinargaan ko na rin ng kapangyarihang itim. Amin ang buong baryong ito at ang ilog. Ito na ang magiging kaharian namin. Kaya ngayong gabi ay tatapusin na namin kayo. Tumahimik ka! Ikaw at ang kasamaan niyo ang tatapusin ko, Mayor! Hindi kailanman nananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. At talagang ginamit pa ninyo ang politika para lang maghari-harian sa amin. Pati mga gapungaw na hindi naman likas na masasama ay inimpluwensyahan niyo pa. Pwes, ibabalik ko sila sa dati. Ibabaligtad ko sila laban sa'yo, Mayor! Sumingit naman si Gordon. Hoy, Leopoldo! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo kaya kapangyarihan namin ni Ama. Mabagsik ang kapangyarihan niyang itim. Pero kung ayaw mo maniwala, sige lang. Nasa huli ang pagsisisi. Isa ka pa, Gordon! Ngayon ko napagtanto na may kinalaman ka sa mga babaeng nabiktima mo dito. Pinagsamantalahan mo pa sila. Kung may dapat mang kailangan magsisi sa uli, ay ikaw yun, hayop ka! Ikaw at ang iyong amang binulag ng itim na kapangyarihan! Ganon pala, ha? Pwes, tignan natin. Ano, mga gapungaw? Suguri na ninyo at lapain ang buwisit na yan. Ubusin niyo ang kanyang dugot laman at huwag kayong magtitira. Samantala, ang iba namang gapungaw ay inutusan din ni Don Alieo. At kayo mga bagong gapungaw, hala, sa baryo kayo sumugod. Ubusin niyo ang lahat ng mga tao! At nagsimula na nga ang katakot-takot na pagsalakay ng mga gapungaw. Ang mga bagong gapungaw na lumusob sa baryo ay hinarang at kinalaban ng lumitaw na mga dambuhalang buhayang kayumanggi. Mga sangkubal na pinangungunahan ni Aling Arona. Ang mga lumang gapungaw naman ay sumugod kay Leopoldo at nahirapan. Hindi sila makalapit-lapit ng lubusan sa binata. Yun ay dahil sa malakas na enerhiya ng anting-anting ni Lolo Ador na nasa kanya. Bawat magpumilit ay tumitilapon at nagtatamo ng mga pinsala sa katawan. Ngunit hindi sila sumuko. Sa halip ay pinagana nila ang kapangyarihang itim na isinalin sa kanila ni Don Alieo. Gamitin niyo ang kapangyarihan kong itim para tuluyan niyo siyang malapitan. Tapos ay unahin niyong puntiryahin ang suot niyang mutya. Kapag nagawa niyo yun, ay madali niyo na lang siyang matatalo. Sabay-sabay na malakas na umatungal ang mga gapungaw habang nagpapalabas ang kanilang mga katawan ng manipis na usok na nagmistula nilang proteksyon laban sa enerhiya ng anting-anting at mutya ni Leopoldo. Sige lang, magpalakas kayo mga hayop kayo. Hindi niyo matatalo ang taglay kong mutya. At isa-isa ring pinagana ni Leopoldo ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang mutya at isinanib sa enerhiya ng anting-anting ni Lolo Ador. Ang resulta, kung ang mga gapungaw ay naglabas ng proteksyong itim na usok sa palibot ng kanilang katawan, si Leopoldo naman ay naglabas ng manipis na puting usok na medyo nagliliwanag. Nang makita naman ito ni Don Alieo, ay lalong nanigas ang kanyang galit. Kaya naman ay nag-concentrate ito at dinoble pa ang mga proteksyon ng kanyang mga gapungaw at ng kanyang mga tauhan. Kasama dito siyempre si Gordon na noon naman nang makita niya ang pagpapagana ng kapangyarihan ni Leopoldo ay parang nagdadalawang isip kung ano ang gagawin, kung lalaban pa rin ba siya o ano. Nakikita mo ang mga proteksyon namin, bata. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mong kinalaban mo kami ngayong gabi. Malas mo lang na ikaw ang napiling mabinyagan ng mutyang yan na wala namang silbi. Sakala mo bang isa ring gapungaw ang nagbigay ng mutyang yan? Paano kung kakampi pala namin siya? Kawawa ka naman! Sa narinig niyang yon ay biglang nakaramdam si Leopoldo ng pag-aalinlangan. Naisip kasi niya bigla ang sinabi dati sa kanya ni Aling Arona na saka na lang daw niya malalaman ang itinatago nitong lihim. Hindi ka kailanman kakampi ni Aling Arona. Huwag mo sirain ang isip ko, hayop ka! Masama ka!
samantalang si Aling Arona ay mabuti. Talaga ba? Pwes, heto sa'yo! May sinenyasan si Don Alieo mula sa mga kasamahan niyang gapungaw. Isang babaeng gapungaw. Humarap ito kay Leopoldo at pansamantalang nagbalik sa dati nitong anyo. Ganun na lang ang pagkagulat ni Leopoldo nang makita niyang naging si Aling Arona ito. Aling Arona? Paanong? Hindi! Taksil ka, Aling Arona! Taksil ka! Ano? Di nabigla ka. Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Umalib ka na lang sa amin. Sama-sama tayo maghari sa buong baryong ito. Pasensya ka na, iho. O kailangan ko tong gawin. Palabas ko lang ang lahat. Sumuko ka na ngayon din at umanib sa amin. Kung hindi, babawiin ko sa iyo ang mutya mo. Hindi, Aling Arona! Hindi! Hindi ko kayang umanib sa kasamaan. Hindi ako makakapayag na mapahamak ang mga kababaryo ko. Hindi mo na rin mababawi sa akin ang mutya ko. Kahit mamatay man ako ngayon, ay lalabanan ko pa rin kayo. Hindi mananaigan traidor na tulad mo! Galit na sumingasing si Don Alieo at ang lahat niyang kampon dahil sa tinura na yon ni Leopoldo. Matigas ka, ha? Pwes, ilabas niyo ang kanyang lolo Ador! Hinilabutan si Leopoldo nang iharap sa kanya ang kanyang lolo Ador na duguan na tila wala ng malay. Sasaklolohan sana niya ito pero bigla siyang natigilan nang otomatikong gumana ang kakayahan niyang pumasok sa panaginip ng sinumang nakatulog o walang malay malapit sa kanya. Naningkit bigla ang kanyang mga mata nang matuklasan niyang ang iniharap pala sa kanya ay hindi totoong ang kanyang lolo Ador. Parang pangitain lang ito na inilabas ng kapangyarihang itim ni Don Alieo. Ano, Leopoldo? Buhay pa naman ang lolo Ador mo. Kung kakampi ka sa amin ngayon, isang pitik ko lang ng kapangyarihang kong itim ay gagaling agad siya at muling magkakamalay. Pero kung hindi, ipapawakwak ko ang katawan niya sa mga gapungaw na ito sa harapan mo mismo. Sandaling natahimik si Leopoldo. Tinimbang niya ang mga bagay, lalo na ang tungkol kay Aling Arona. Naisip niyang posibleng palabas lang din ito ni Don Alieo at hindi totoong si Aling Arona yon. Sige, Don Alieo. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa lolo Ador ko at kay Aling Arona. Hindi mo ako maiisahan. Bakit? Ang akala mo ba hindi ko alam na gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan? Mas matalinong mutya ko kesa sa'yo. At ikaw naman, isa kang hangal. Isaksak mo sa ukote mo. Isa kang hangal. Dahil do'y grabing nagbaga lalo sa kapulahan ang mga mata ni Don Alieo. Sobrang kumulo ang dugo nito sa galit na halos pumutok ang namimintog nitong mga ugat sa katawan. Maging ang proteksyon nitong usok na itim ay halos sumaboy na sa ere. Talagang sinusubukan mo kung tarantado ka. Pwes, tikman mo ang bagsik ng kapangyarihan ko! Pinalabas lahat ni Don Alieo ang mga enerhiya ng kanyang kapangyarihang itim. Unay pinagdoble nito ang kanyang katauhan, 10 ng kanyang mga kampon. Ikalaway, pinaliksi nito ang kanilang mga kilos. Ang ikatlo'y pinagliwanag na rin nito ang kanilang proteksyong usok na itim. Sumugod kayo mga kampon ko! Iparanas nyo ang isang brutal na kamatayan sa lalaking yan! Untapang namang hinarap ni Leopoldo ang grupo-grupo ng mga dambualang-buayang mga gapungaw. Sa tulong ng kanyang mutya ay sinikap niyang kontrahin ang lahat ng pinagana ni Don Alieo. Napatay naman niya ang pagliliwanag ng proteksyong usok na itim ng mga ito. Maging ang bilis ng pagkilos ng mga ito ay natapatan niya ng triple pa. Ang hindi lang niya lubusang kinaya ay ang muling pag-isahin ang pagdoble ng ilan sa mga ito, lalo na si Don Alieo. Marami sa mga gapungaw at mga tauhan ni Don Alieo ang napabagsak ni Leopoldo, ngunit dahil talagang marami sila ay nahirapan siya. Ang lakas niya ay nagsisimula ng mabawasan habang tumatagal. Napansin ni Gordon ang unti-unting pangihinang yon ni Leopoldo,
Ngunit sa halip na samantalahin niyo'y tila naawa pa ito sa kanya. Kaya naman ay palihim nitong pinapabagsak ang sariling mga kakampi. Nagtaka naman si Leopoldo nang mapansin yun. Hanggang sa hindi na rin ito nakaligtas sa pansin ng mga kakampi ni Gordon. Kaya naman ay tuluyan ng kumampi si Gordon kay Leopoldo. Gordon, paanong iniisahan mo ba ako? Pwes, mabilis na iniamba ni Leopoldo ang hawak niyang mutya kay Gordon. Ngunit nagulat siya nang hindi ito gumana rito at napansin din niyang wala na pala itong proteksyon na usok na itim. Hindi rin pala doble ang katawan nito. Ang mga mata rin nito ay hindi na ganun kapula. hindi mo na ako kaaway, Leopoldo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Pero otomatiko akong naakit ng taglay mong mutya. Kahit idikit mo pa yan sa akin, ay hindi na ako tatablan yan. Dahil patuloy na sinusugod si Leopoldo ng mga gapungaw at mga tauhan ni Don Alieo, ay pasimple na lamang niyang idinikit kay Gordon ang kanyang mutya habang nakikipaglaban. Sa bisa nito'y nalaman niyang nagsasabi nga ng totoo si Gordon. Nalaman din niya kung ano ang nangyari rito, kaya bigla itong nagbago ng ganun. Kaya pala'y aksidente nitong nasalat ang kanyang mutya noong nakakulong pa siya sa malaking hawla. Sinamantala pala yun ng kanyang mutya para gamitin ito sa espesyal na paraan. Walang ano-ano'y medyo nanginig ang buong katawan ni Gordon. Ang sanhi nito'y unti-unti na pala itong nasasalinan ng kapangyarihan ng mutya ni Leopoldo at ng enerhiya na rin ng anting-anting ni Lolo Ador. Naramdaman din mismo yun ni Leopoldo. Kakampi na nga kita, Gordon. Ngayon ay pagtulungan natin sila. Ang ama mo si Don Alieo, ang pinakamahirap nating kalaban. Alam mo ba ang kahinaan niya? Ako, Leopoldo. Ako mismo na anak niya ang kahinaan niya. Sigurado ako mababaliw siya kapag nalaman niyang kumampi na ako sa'yo at magiging kalaban niya. Natuwa roon si Leopoldo, kaya naman ay sisigaw na sana siya para tawagin ang pansin ni Don Alieo na nasa kabilang dulo pa ng mga tauhan niyang nagsisiksikan para makalaban niya. Pero inunahan na siya ni Gordon. Ay! Tapusin na natin to! Natuwa naman sa kanyang narinig ang mayor sa pag-aakalang na-corner na ng kanyang anak, si Leopoldo. Sige lang, anak ko. Tapusin mo na ang gunggong na yan. Ikaw lang pala ang makakatapat niya. Hindi, tay. Hindi si Leopoldo ang tatapusin natin. Ikaw ang tatapusin namin! Nawala ang kasiyahan sa muka ni Don Alieo. Parang nalugi siya sa kanyang narinig. At para makasiguro'y maraas niyang hinawi ang kanyang mga kampon at mabilis na nilapitan si Gordon. Anong ibig mo't sabihin, anak? Ako? Ako kakalabanin mo? At kakampi ka sa bugok na yan? Ganun ba ang ibig mo't sabihin, anak? Oo, tay. Tama ang intindi mo. Isa pa isawa na rin ako sa paggawa ng kasamaan. Ayoko nang maging kampo ng dilim. Pwes, akala mo ba ay manghihina ako dahil sa pagbaligtad mo? Pwes, ito ang para sa taksil na tulad mo! Tinangkang sakalin ng mayor si Gordon gamit ang mga kamay nitong tinubuan na ng matatalas at matutulis na mga kuko. Ngunit naging malaking pagkakamali niya yon. Wala siyang kamalay-malay. Nanawaan na pala ng mutya at anting-anting si Gordon. Maigpit na hinawakan ni Gordon si Don Alieo habang parang nakukuryente ito. Sinubukan itong pumalag, ngunit unti-unti na siyang tinalo ng enerhiya ng mutya, ng luwa ng buhaya at anting-anting ng pangil ng buhaya ni Lolo Ador, hanggang sa umusok ang buo nitong katawan at sumisigaw at nagmumurang unti-unting naaagnas. Mga hayop kayo! Hindi ito maaari! Hindi! Sa ganun nagwakas ang kasamaan ni Don Alieo at sa ganun lang kadaling natalo ang kanyang kapangyarihang itim. Agad na wala ang epekto nito sa lahat ng kanyang mga kampon nang tuluyan siyang maagnas at maglao. Kaya naman
ay dali-daling nagsitakas ang mga ito. Ngunit bago pa man sila makatakas, ay napalibutan na pala sila ng mga sangkubal na mga kasamahan ni Aling Arona na nagdatingan matapos nilang protektahan ang mga taga-baryo. Matapos ang lahat, ay nanumbalik ang kapayapaan at katiwasayan sa baryo ni Leopoldo. Sa tulong ni Aling Arona, ay nahikayat nitong manumbalik ang mga gapungaw sa dating gawi ng mga ito na maging mga ahente ng kabutihan sa baryo at tigalapat ng katarungan para sa mga naaapi at tigalapa ng mga masasamang loob. Samantala, mula sa kanyang mga karanasan, natutunan ni Leopoldo na kailangan maging laging handa sa katusuhan ng mga kaaway at lubusang magtiwala sa kakayahan ng kanyang mutya. May mga pagkakataon na sinasamantala nito ang sitwasyon at nagbabaliktad mula sa kampo ng masama para magamit laban sa kabutihan. Ngunit itinutuwid naman ang isang yon. Tulad ni Gordon, posible pa rin talaga ng isang dating masama ay magbago. Isang katibayan na kahit gaano pa kadilim ang iyong kinaroroonan, ay palaging may liwanag na naghihintay na muling lilinis sa iyong mga kasalanan sa tulong ng pananampalataya mo sa Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat.